Good morning po sa bawat isa. Maangayahan ko po. Yan. Nilalamig po ba? Hindi ako naniniwala. Nilalamig po ba? Hindi. May pa-Starbucks pa doon. Amen. Magandang umaga po. TGM Dasma. Hallelujah! Kahit malamig, ang dugo natin this morning ay buhay na buhay. Mainit na mainit. Amen? At sabik na sabik sa Panginoon. Amen? Amen? Before we start the praise and worship, let's all bow down and let's acknowledge the presence of our dear Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Oh, Father God, we give you glory, we give you honor. Lord, sa umaga pong ito, lubos ang aming pasasalamat, O God. Lord, because nakatayo kami ngayon, all by your grace, all by your faithfulness, all by your goodness, O God, sa amin pong mga buhay, Panginoon. It's all by you, God. Dahil sa iyo, kaya po kami nakakatayo sa umagang ito. Lord, sapat at tapat ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. This morning, salamat, O God, for throughout the week na kami po ay iningatan, nagtagumpay. Lord, sinamahan mong lagpasan, Lord God, ang bawat laban. Lord, salamat. Lahat yon dahil sa iyo. We acknowledge it's all by your goodness. It's all by your power. It's all by you, God. Hallelujah. Lord, this morning, continue to prepare our hearts, O God. Create in us a clean heart, a pure mind, Lord, pure spirit, Lord, that as we stand in your presence, as we lift our praises, our worship to you, God, Lord, hindi ito magiging katulad ng dati. But Lord, we will sing a new song to you, God. Lord, song of praises, song of worship that you alone deserve, God. For you are our great, great God, our great, great living God. Lord, this morning, wala kaming ibang nais kundi ang pagsama ng banal mong spirito. Kaya tuloy, Lord, ibubuhos mo sa umagang ito ang banal mong spirito, God. Bubuhayin mo, Panginoon, ang mga natutulog na spirito, oh God. Pagagalingin mo ang may mga karamdaman, Panginoon. Patatayuin mo ang mga lumpo, God. Lord, gagawa ka ng milagro sa araw na to. This is our faith. Lord, this is our trust in you, Lord. Walang iba kundi ikaw lamang ang maitaas at maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Amen! Ready, church? Come on, let's give God the big praise and worship! Hallelujah! Let's celebrate today. We will celebrate none other than Jesus today. His presence. Woo! Let's dance and sing in the presence of the Lord. Huwag kang tatayo lang. Lumundag ka, kapatid. Sumigaw, sumayaw ka para sa Panginoon. And it begin our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Alright. In your praise, my soul delight. Shine. My dance actor is your love. Sing it again. Our God reigns. Lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again. Sing it again. Our God reigns. He taught our dead hearts how to beat again. All around the world we'll sing. Come on, church, let's sing. Around the world, join in the celebration. Let it be heard. Hallelujah! There's a Holy Ghost party that never stops. Alright. In your praise, my soul delight. Shine. My God, that is your love.
You alone are good, God. Truly, kapatid, apart from the Lord, there's no good thing. Allow me to read from Psalms chapter 2, chapter 16, verses 2 and 11. It says, I say to the Lord, you are my Lord. Apart from you, I have no good thing. Hallelujah. You make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, yes. Open your heart, church. Yes, open your heart. Yes, speak the goodness. Yes, yes, speak the goodness. Speak your worship. Yes, open your heart to God. Ooh, Jesus. Jesus. Oh, your presence, Lord. Lord, this morning, we surrender, kapatid. Surrender your everything to the Lord this morning. Submit to God your whole life, your whole heart. Don't wait until it's too late. Surrender everything, your everything to the Lord. And let the Spirit of God that is in you also be at work through you. Lord, this morning, let every heart be open. Walang matitirang saradong puso sa harapan mo, sa presensya mo sa umagang ito. Lord, lahat palalakasin mo, pag-aagalingin mo, Panginoon. Bibigyan mo ng panibagong buhay, panibagong panimula. I welcome you, Holy Spirit. Continue to do your work in this place, in our lives, in Jesus. Let's worship. Let's worship. Yes, let's worship. Open your mouth. There's nothing more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, your presence. Your presence, Lord. We have tasted, Lord, and seen. Have tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. Hallelujah. Your presence, presence, Lord. Oh, Holy Spirit, let's invite. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere.
makakaranas ng pagkilos mo, Ama. Lord, walang hindi makakaranas ng pagkilos mo sa umagang ito, Panginoon. Aabutin mo ang bawat buhay. God, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory. Let us become more aware. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place. The atmosphere, Oh God, glory, God we is want more of you. Yes, God, overcome. come by your presence, Lord. Holy Spirit, You are welcome. come fill us, come fill us. Yes, God, your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Lord, we are hungry. We are so thirsty. We are longing for more. Work in us. Let your power, oh God, be at work. We acknowledge you. We're so desperate for you. Jesus, I'm hungry. Kapatid, say it to God. Jesus, I'm Kung gaano ka kasabik sa presensya niya, kung gaano mo nais na kumino siya sa buhay mo, pagkuhin ang buhay mo. Jesus! For you, Jesus! I'm hungry. For you, we're longing. Yes! For you is Lord you are. Oh,
Hallelujah. Hallelujah. Come, let us bring all the glory to Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, glory. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. To you, Jesus. To you, Jesus. Amen. Hallelujah. Come on, please speak your praises to Him personally. Come on, open up your mouth. Let your presence, Holy Spirit. Lord, fill your people, oh God. Hallelujah. Do your will, oh God. Yes, Lord God. Oh, Father God, we praise your name, oh God. Oh, Holy Spirit, we thank you for your presence in this place, oh God. Hallelujah. Thank you for your presence, oh God. Hallelujah. Find our hearts humbled today, Panginoon. Hallelujah. You deserve all the glory and praises of your people, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan, O Diyos. Sa iyong pag-iingat, O Diyos. Sa iyong provision sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, Panginoon. Thank you for your sustenance in our lives, God. Thank you for your word. Hallelujah. Thank you for your spirit today. Thank you for your spirit, God. Hallelujah. We love your presence, oh God. Everyone who loves the presence of the Lord, pwede bang pumalakpak? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, Father God, we thank you. This is your place, God. Ano man ang nais mo, Panginoon, siya lang ang maganap. Hallelujah. We entrust to you this whole building, Panginoon. At lahat ng naririto, Panginoon. Dalangin namin ang pagpapala mo, Diyos. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siret. Alam niyo po yan eh. It's Hourglass. Tama po, sino po nakasagot? Si Kuya Ferds. Ay, grabe ah. Hourglass, no? So, Hourglass, alam niyo na kung anong pag-uusapan natin, no? It's Hourglass. Pero ang ating magiging title for today is
Count me in. Pwede bang sabihin, count me in? Count me in. Count me in. Wow. Sali ako. Or ako din. Sama ako dyan. Wow, pambihira, no? Tuloy po tayo. Sabi dyan, ito po, alam na natin to, no? Ito po, kinuha ko po sa Google kung saan natin madaling makuha ang mga bagay-bagay. Sabi dyan, average human lifetime breakdown based on an 80-year-old lifespan. Ang sleeping daw po ay... Opo, yung isang tao daw po na 80 years old, dinivide kung ano yung bahagi ng buhay niya at kung saan ito na-spend. Alam ko po ay madalas nyo na itong marinig at mabasa. So, ayan po. Sabi dyan, sleeping ay 26 years kung pagsasama-samahin yung oras na natulog ang isang 80-year-old. Working is 13 years. Unti lang, no? Siguro businessman to. No? Screen and media, ang haba. 11 years. Eating and drinking, 4 to 5 years. Grooming and hygiene, 3.5. Chores and shopping, 3 years. Pabira, may time pa siya mag-chores and shopping, ano? Commuting, 1.5 years. True leisure and socializing, 15.5 years. Approximate. Ito po yung mga days na approximate dun sa oras na in-spend ng isang tao, 80-year-old lifespan. Dahil po dyan, ang ating text po ay, sabi dyan, so, pwede po ba sabay-sabay nating basahin? 1, 2, 3, go! Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Amen. Sino po dito yung nakapag-devotion na nito? Amen. No, marami na, no? Sige po, tayo po muna yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ibinigay mo sa amin, sa pagkakataon, Panginoon, na Ikaw ay aming masamba. Salamat sa presensya mo, O Diyos. Panginoon, ngayong oras na to, kami po ay makikinig ng iyong salita at Ikaw po ang mapakinggan. Panginoon, kung sila ay makikinig sa akin, hindi ito makakabago ng buhay. Kaya Lord, kayo po ang magsalita, ang iyong panukala at ang iyong nais lamang ang maganap po, Diyos. Pagpalain mo po ang puso at buhay ng bawat isa. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Okay, let's proceed. No? So, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So ito po ay nanggaling sa Psalms 90, which is the only passage or the only psalm explicitly attributed to Moses. No? Itong 90 daw po ay panalangin ni Moses. Siya ay ang pinaka-unique sa Psalms. Kasi kung maalala natin, halos ng Psalms ay sino po sumulat? Halos David, no? May Asaph, may other composers. But ito po ay kay Moses. Now, iba po yung font ng number our days. Sabi dyan sa ibang salin, to number our days is to see the brevity of life. No? Yung hangganan ng buhay. No? Ano pa ang pwede nating banggitin about dito? That we are limited, shortness of life. No? Sino pa naniniwala na gano'n? Limitado ang buhay natin. Yes. No? Sabi po dito, kung babasahin natin yung Psalms 90, meron po doon nabanggit na 70 to 80 or so na buhay. So, pwede bang makita ang mga saan ba natin i-scale? Mga 30 pababa po muna. 30 pababa. Uy, grabe. Konti lang. Ay, hindi kasi 31 na. Okay. So 30 pataas po. Pakita naman ang kamay. Ba't hindi nakikita yung mga kamay? Ayaw malaman yung ayaw malaman yung edad. Hindi kasi baka dun ibase sa edad eh. No? Anyway, no, sabi dito, ito po ay isang panalangin. Nagkaroon na po ba tayo ng panalangin na ganito? Lord, sana makita ako na limitado lang din yung buhay ko para
yung lahat ng gagawin ko ay maging intentional to gain a heart of wisdom. So, sabi dyan, it is recognizing the limited nature of our earthly life. Amen. Amen po. Sige po, patayin niyo po muna. Yan, that we may live intentionally and gain wisdom. No? At itong gain a heart of wisdom, sa ibang translation po, sabi diyan, so we may grow in wisdom. Sabi diyan, we may get a heart of wisdom. We may present to you a heart of wisdom. Ito ay para sa Panginoon. Kumbaga yung panalangin niya, gusto niya ma-recognize yung kanyang limited nature, pero yung gain a heart of wisdom ay hindi para sa kung kanino pa man, kundi para sa Diyos. Gusto niya mabuhay ng maayos para sa Diyos. Ganun din po ba tayo? Amen. Amen. Praise God po. No? And sabi diyan, number our days. Number our days is like counting. Tama po, no? Bilangin yung araw. So kung tayo ay may 70 years or 80, ako po ngayon ay 30 plus, meron pong kulang-kulang 40, if ever man, na i-allow ng Lord yung buhay na yon. Amen? So, kaya po, pinapataas ko po yung kamay nyo, baka mag-compute na kayo ngayon eh. Sabi ng Bible, 70. So, meron na lang ako. 2 days. Hindi, yun lang po. Let's go. Sabi po dito, yan. Okay, walang signal. There are 2 things that will eventually stop the counting of our days. Ano po kaya ito? Namatay. No? Alam mo na yun, no? It's death. Death. Ba't kaya dalawa, no? It's death. Sige po, labas na po natin yung verse. Yan. Sabi diyan, it's death. At alam po natin yan, it will eventually happen to all of us. Amen po. Hindi tayo habang buhay nandito. Kaya, ganun pala kahalaga yung buhay natin, no? Binigyan tayo ng maiksi lang na buhay. Kung titingnan natin sa sinulid, yung parang halos dulo lang yun. But sabi diyan sa Psalms 90 verse 3, you turn people back to dust, saying, return to dust, you mortals. Amen? So, pinapakita lang po niya na tayo ay may hangganan. Sabi po sa ibang verses, we are like grass, no? Namumukadkad pag umaga at nalalanta pag gabi at namamatay. Amen? And itong death ay makikita natin unpredictable. Amen. Pwede po ba natin sabihin unpredictable? Unpredictable. Yan, unpredictable. Ibig sabihin po, hindi nakabase sa edad, no? Hindi nakabase sa araw, no? O it's, di ba? Anytime. Pwede pong bukas, hindi na ako magising, di ba po? Death is unpredictable. Kaya lang, iba-ibang paraan, no? Merong sa sakit, merong sa accident, merong normal na natulog lang. Wala na. Di ba po? But, isa daw po ito sa titigil sa pagbibilang ng ating araw. No? So, bilang na tayo ngayon. No? And sabi dyan in Hebrews 9:27, sino po nakakaalam, no? People are destined to die once, no? And after that, we will face judgment. And on that day, no, we will no longer have another day to surrender. Amen. Hello? No? Sa araw po na yan, sabi, kapag ngayon ay hindi pa natin sinurrender ang ating buhay, hindi sa Panginoon, pag dumating yung araw na yon, wala na tayong panahon. No? Kaya pala mahalaga na tinitingnan natin, sabi diyan, to number our days, no? Hindi na natin mapupursue yung holiness. If we are not pursuing the holiness today, pag nawala na tayo, hindi na natin yun mahahabol. Kung hindi tayo nakapaglingkod sa kapwa natin today or even in the church, hindi na natin magagawa yan someday.
dahil wala na. So, sino po ang makakahula ng pangalawa? There are two things that will eventually stop counting. Coming of Jesus. Pastor kasi nag-aaral kasi ng Bible eh. Ako lang. Pero tama po. No? It's the Lord's return. Amen. So, ayun lang naman yung tatapos talaga ng pagbibilang ng oras natin. No? Sabi dyan, it's the Lord's return. In Matthew 24 verse 44, mga kapatid, reminder sa atin, so you also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Amen. Wow, pambihira, no? At an hour you do not expect Him. Kailan ba to? No? Kasi, usually, no, before, kapag yung mga Bombay inaasahan, no, pag darating. Ganon. Yung due date, yung bill, inaasahan natin pag darating. No? But, ang Lord, we don't know. Today, mamaya, paglabas natin, pag baba natin doon, hindi natin alam, no? Ang Lord ay dadating. That's why we need, sabi dyan, we need to be ready. Amen. Sana po, as we sit, kinakausap tayo ng Lord, that we need to be ready. Sabi po in 1 Thessalonians 5, verse 2, basahin ko na po from verse 1. Now concerning how and when all this will happen, dear brothers and sisters, we don't really need to write to you. For you know quite well that the day of the Lord, the day of the Lord's return will come unexpectedly. Ito po, take note, like a thief in the night. Amen. So, parang ganun pala. At an hour when you do not expect Him, like a thief in the night. Amen. Mahalaga po ba siya dun sa main text natin to number our days? Amen. Napakahalaga po, no? Sabi dyan, when Christ returns, the question will no longer be, what will I do with my life? No? Ano pa ba yung gagawin ko? Wala na eh. Tapos na eh. Nakabalik na ang Lord or wala na tayo. But sabi dyan, kung meron tayong opportunity or ano yung pinagkatiwala sa atin in stewardship, in preparation, in faithful obedience, kung hindi natin ginagawa ngayon, wala nang chance sa susunod. So pwede pa po? Pwede pa? Pwede pa? Bumibilang pa po tayo? Amen. Amen. So, praise God. So, tuloy po ako. Ito na po yung ilan sa pag-uusapan natin. So, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So, kinuha ko po yung gain. No? Kunin natin yung word na gain. And this will be 4 points. Sabi dyan, una, ito na kagad. No? Give yourself fully to the Lord. Amen. Pwede po bang basahin natin? Give yourself fully to the Lord. Bakit kaya? Ako rin nagtatanong sa Lord, bakit somehow ito ang message? But the Lord reminded me sa Word of God, there are people who give their life half-heartedly. Amen. At kapag half-hearted, nahihirapang mabago ng Diyos. Amen po. Kapag half-hearted, sabi sa James, double-minded. No? Sabi po sa... Lukewarm. Tama po, sa Revelation, sabi po sa Revelation, it is lukewarm. Sabi sa Luke ng ating Panginoong Hesus, it is serving two masters. Amen. Amen. So, paano ba natin to ilalagay sa simpleng bagay? No? Na gusto natin ibigay yung buhay natin sa Lord, but meron tayong iniiwan or Lord, ito, kahit ito lang, sa akin na to. Yun po yung tamang word, reservation. Ito lang, kahit ito lang po. Kasi gusto kong enjoyin to eh. Pero sabi ng Word of God, no, we need to give ourselves fully to the Lord. Amen. Let's continue.
May verse po dyan. Sabi po in Romans 12:1, "Therefore I urge you, brothers and sisters," alam niyo na po ito, "in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice." No? Bakit siya relevant? No? Living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Since we are counting our days, we are alive. Amen po? Amen. That's why we will offer living sacrifice. Amen? Kasi po, before ang mga ino-offer ay patay. Tama po, sa patay na hayop. Tama po, sa Old Testament. But now, ito po yung ating word for today, that let us give this life as a living sacrifice. Di na natin kailangan bumili po ng mga tupa, ha? Tsaka ng mga baka. Lalo't wala sa Shopee ng ganon. Opo. So, ano pong hinihingi ng Lord sa atin? We. Me, myself, and I. You, yourself. No? Yun po ang hinihingi. Kasi if there is half-heartedness, no, ang nangyayari, hati. Lagay na po natin sa totoong buhay. Ito po talaga ay mundo at kabanalan. Amen po. Talagang hati po yan. But brother, nasa mundo pa tayo. Possible? Possible po. Sabi po ng Bible. Amen. Let's continue. Sabi dyan, give yourself fully to the Lord. Dahil parang nagsasabi na siguro kapag umidad ako ng mga 35, gano'n. Totoo na ako sa Lord. Or kapag nakatapos na ako sa pag-aaral, totoo na sa Lord. Or kapag yung business ko ay nag-boom na, bibigay ko na talaga sa Lord lahat. No? Minsan ganun po tayo, no? Yung talagang gusto natin nakikita na yung mga bagay-bagay ay nasa ayos na bago natin ibigay ang buhay natin sa Lord. But it's the other way. Dapat, kung kailan magulo pa, bigay mo na. Amen po? Amen. No? Kasi siya mag-aayos. Pag inayos natin, tapos binigay natin, ano pa gagawin ng Lord sa buhay natin? Ayos naman pala. No? Ngayon, while, di ba, habang nahihirapan, habang yung ating sitwasyon sa buhay ay uncertain, ibigay na po natin sa Panginoon. Next po, sabi po dyan, numbering our days reminds us that our time is not our own. Amen. Amen po? Amen. No? Meron ba dito, syempre, we all have plans sa buhay, no? At nag-expect tayo ng marami sa hinaharap. But yun ay lagi nating i-treat na hopefully nasa kalooban ng Panginoon. Amen po. Lagi natin i-consider. Kasi kapag inisip natin na ito ay magagawa ko on my own, I expect, nag-aaral ako mahusay or what. Hindi. Lagi nating i-treat that this life, the days are not our own. Sabi dyan, every day is a gift from God and an opportunity to honor Him. Amen. So, sayang naman yung regalo sa atin, no, kung hindi natin gagamitin sa Kanya. And the problem is, a lot of people ay hindi naiintindihan na ang buhay natin ay regalo lang. Amen. Kaya ginagamit sa kung saan-saan. Amen po. So, pwede bang makita yung kamay na na-appreciate at naiintindihan na regalo ng buhay? Amen. Amen. So, glory to God. Amen. So, as we continue, so hopefully wala na sa atin magsasabi na masyado pa akong bata para dyan. Ibigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Ano mang kalagayan natin ngayon, anong estado natin, no? Maganda ang buhay, hindi maganda ang buhay, sa Lord yan. Amen? And He allows it. Sabi nga, taas baba lang yan, but He controls it.
Sabi diyan, let's continue. Second point, abstain from ungodliness. Pwede pala, no? Abstain from ungodliness. Ibig sabihin, though we are, nung nabuhay tayo, tayo ay namuhay with sin, at tinanggap natin si Jesus Christ, no? Meron na tayong pagkakataon na paglabanan ito. At ngayon, pwede pala nating iwasan, itulak, ilayo, no? In a forceful way. At yan ay, it's a matter of decision, no? Kung ano ang kinoconsider natin. Kapag kinonsider natin ay ito, at ito, yes tayo dyan. Pero kapag kinonsider natin ay ito, no tayo dyan. Tama po? Amen. No? Kapag kinonsider natin ang Lord, we can say no. Amen? Sobrang hirap lang kasi pati si Paul nahihirapan din po eh. Tama po? Nahihirapan din siya. Nasabi niya rin yun sa kanyang isa sa mga sulat niya. But sabi po in Titus, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people, and it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age." So, pwede po? Pwede. Amen po. Pwede po nating gawin. Pwede po tayo makapamuhay. And Lord, I pray that these people na narito, Panginoon, tulungan mo kami na magawa ito. Amen. Amen. Sabi dyan, there is worldly passions. Sinasabi talaga. At yung term nga ni Pastor Walwal ay pwedeng mapaglabanan. Live self-control, upright, and godly lives in this present age. Dati pa po yan. Sobrang bulok na. Mas lalo ngayon. Bulok na bulok na bulok na bulok na ang buhay. Amen po. But sabi dyan, balikan natin yung 11, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people." No? It teaches us to say no to ungodliness. Pwede nyo po i-note yan. Pag darating na yung panahon na may sitwasyon tayo na kailangan paglabanan, ito, balikan po natin. Lagyan po natin ng isa pa. Another point, sabi diyan sa Hebrews 12:1b, "Let us throw off everything that hinders the sin that so easily entangles." Throw off, no? Ihagis natin yan, itapon natin, or ilayo natin sa atin, no? Para yung buhay natin. Bakit ba? Because we accepted Jesus. For those who accepted Jesus Christ, ito po ang ginagamit ng kaaway para tayo ay malayo sa Panginoon. Amen po. Now, kapag nalayo po tayo sa Panginoon, alam naman po natin ang kalalagyan. Amen po. So, this is a reminder. Not because that na we accepted Him, okay na lahat. Amen. So, let us throw off everything. Bakit ba? Kasi nasa mundo pa rin po tayo at kailangan po natin ipagpag yung mga dust na natatanggap natin dito sa mundo. Amen po. Yan yung mga kailangan nating alisin sa ating buhay. At if there are times na nakomit talagang humingi ng tawad sa Panginoon, sabi nga sa 1 John 1:9, sino pa nakakabisado? If we confess, our sins, He is to forgive us our sins. Amen. Confessing is agreeing that the Lord or that God is right and we are wrong. Amen po. Kaya naaayos po yung ating buhay. Kapag hindi tayo uma-agree na ang Diyos ay tama sa kanyang panukala, namumuhay tayo sa hindi tama. Tama? May tama. Amen. So let's continue another verse po. Ayan. So, balik po natin. 1 Peter. Second Peter, sorry. Ayan. His divine power has given us everything we need. Pabira pareha sila, no? Nagtugma sila ni Titus ng sinabi. For His divine power has given us everything we need for a godly life
through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kaya pala pinupush tayo na kilalanin ng Diyos, Amen. no? Dahil nandoon ang divine power and everything we need for a godly life, no? Amen. Through the knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Amen. Kasi kapag hindi po pala natin nauunawaan yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung buhay niya, kung sino siya sa atin, kung ano tayo sa Kanya, doon tayo nahihirapan. Tama po. Amen. Ngayon po, kapag naiintindihan, doon po pala nangyayari na tayo ay sumasablay. Sabi dyan in verse 4, through this, He has given us His very great precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. Amen. Amen. So, kita po natin, no? Sobrang parehas nila ni Titus. Sumulat. At makita natin na yung divine nature is possible and attainable through the knowledge of Jesus Christ. Amen. Gusto po natin yan. Amen. Since we are limited, no? Since we are counting our days limited, gusto po natin na itong buhay natin ay pumupuntos. Amen po. Amen. And possible, sabi niya, note niyo rin po ito. Sabi niya, if we participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by evil desires. So, pwede na tayo nabubuhay dito. Sabi diyan, we can escape the corruption. Pambira tayo, kaya pala tinatawag tayong mga asin. Yun, doon na po natin nagigets, no? Na nape-preserve ang mundo because of us. And the corruption ay hindi tayo nadadamay. Tama po? Hindi tayo kasama sa mga nabubulok. Wow! No? Ako hindi ko po alam yung sa 7-Eleven kung ano yung mga kulay yun eh. May dilaw, may green, may pula. Di ba yung hindi nabubulok, biodegradable, ganyan. Pero sana dito kasama ako sa hindi nabubulok. Amen. Amen po. Amen. Sino mga gustong kasama dyan? Amen. Palakpakan natin po naman. Amen. Let's continue. Okay. When we realize how short life is, we become more careful about what we allow in our lives. Amen. No? Kapag naintindihan natin na maiksi lang yung buhay, pipiliin na po natin yung ating mga tinatanggap. Kasi ang mundo po, i-offer lahat sa atin. Tama po, no? Lahat, maraming ibibigay sa atin na maaaring, sabi po dito, maglayo sa atin sa Panginoon. Yan, pasuyo na lang po yan. Don't spend the limited days God has given you pursuing things that pull you away from Him. So, ito po ay hindi lang good things, ay hindi lang bad things, kahit good things. Kaya po pala, hindi natin pwede tanggapin lahat ng binibigay sa atin ng mundong ito. Amen po. Kailangan nating suriin, Lord, kalooban mo po ba ito? Or ipanalangin. Minsan po kasi, syempre, pag maganda yung opportunity, akin na yan. Grab ko na yan. No? Kukunin na kagad natin. But, ayan po, sabi, don't spend the limited days God has given you, Erwin, pursuing things that will pull you away from God. Amen. Sana po binabasa natin na personal. Lord, tulungan mo ako na yung mga bagay na maglalayo sa akin sa'yo, huwag kong matanggap or huwag kong yakapin. Amen? Let's continue. Another verse, another point. Pasuyo po. Yan. Invest in eternity. Wow. Brad, invest in eternity. Wala nga akong invest dito eh. No? Hindi pa ako wala akong pera sa bangko eh. But sabi dyan, in the Bible, no, napakagaling ng Lord talaga.
napakabuti niya sa atin. Sabi po in Matthew 6, verse 19 to 20, "Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal." Amen. So, hindi po nito dinidisregard yung mga bagay na meron tayo sa mundo. So, mahalaga po yan. Kailangan natin mabuhay. Amen po, in our earthly life. Physically, mahalaga po yung ating mga trabaho. Mahalaga po yung pag-aaral natin. No? Mahalaga po yung businesses natin. But, sabi dyan, may danger. Pero, habang nandito po tayo, pwede pa rin po pala tayo mag-invest in advance. Amen. Sa heaven. Amen. Kaya nga, nitong mga recent na services, sabi ko, Lord, ini-inline mo talaga yung mensahe mo para sa iyong mga anak. Kasi parang nung Wednesday, nabanggit na may nagpapagawa na ng bahay sa langit. So, di ba po? May nagpapagawa sa lupa, nagpapagawa pa sa langit, pambira, napakarami niya namang construction material. Amen? So, sana ganun din po tayo, no? Let's desire na, Lord, pagdating ko, maganda yung titirahan ko sa langit. And yung ating buhay today ay, sabi dyan, numbering our days changes what we consider valuable. Amen. So, tama po ba? Ano pa yung mga kino-consider nating mga valuable sa buhay natin? Ngayon, kung nagbumibilang tayo ng araw. Sige po, tuloy tayo. What matters and what's important, no? So, tinitingnan na po natin yan. Kaya po pala hindi na natin tinatanggap lahat ng dumarating sa atin. Now, investing in eternity, kapag may time po kayo at hindi hiningi nyo po talaga sa Lord, no? Sabi dito, pasuyo na lang po, hindi. Yeah, let us invest in the things that have eternal value. Pababa na lang po lahat. Amen. Yeah. God's kingdom, people's souls, discipleship, serving others, God's word, your family, the ministry God has entrusted you. No? So ito po ay paraan, no? Kasi minsan po hindi ko naman alam kung paano ba mag-i-impok sa langit, no? Now, ito po binigay sa atin na paraan in God's kingdom. No? Anong mahalaga diyan? Kaluluwa ng mga tao. Alam po natin kung naiintindihan natin yung ginawa sa atin ng Panginoong Hesus, ganun din po kahalaga yung ibang tao sa labas. Kasing halaga din po ng buhay natin. Amen po. Amen. Amen. And discipleship, yung patuloy na pagbibuild sa atin bilang Christ-like or having Christ-like character. No? Serving others, patuloy na paglingkuran yung ibang tao, no? Hindi lamangan, no? Paglingkuran po hindi po lamangan. And ito po ay paraan ng investing in heaven, no? In God's word, no, mas lalo po tayong makakapamuhay sa kabanalan kapag nalalaman po natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? Kung ano po yung buhay natin. And our family, no? Let us not neglect our family. Amen po. Napakahalaga po niya. Kahit masakit sometimes. Amen po. Amen. At times, meron, no? Kasi sa buhay natin, di ba? Since we are counting days, hindi lahat 'yon ay maganda. May mga disappointments, di ba? May mga kahihiyan, may mga bagay na hindi natin gusto. But kailangan nating pagtagumpayan at labanan. Amen. And sabi diyan, the ministry God has entrusted you. Now, kung meron kang ministry, magpakatibay. Kailan kung wala pa, mag-ministry ka na. By the way, segue ko na po.
yung ating church po ay in transition. We will be having small group church kung saan ang bawat isa po sa atin ay hahawak ng small group na nagko-consist ng hanggang 12 people, or kung konti, okay lang din. So para bang tayo po ay magkakaroon ng kanya-kanyang small group. So diyan po papasok na matututo tayong mag-handle, mag-facilitate ng Bible study through small group. Amen. So matututo po tayo. So sino ba yung excited na dyan? Amen. Uy! Taas kamay! Amen. So, kasi po dyan tayo matututo talaga. And eventually, yung mga nakasama natin sa small group, sila naman din po yung mag-a-assist dun sa another group. They will find their mentees. Tayo naman po ay magiging mentor na pagdating ng panahon. Amen? Mag-ready na po kayo. Ay, nahanda ko na po yung puso nyo. Yan. And tuloy po tayo. Ate Handeng Pasuyo. Ayan, pang-apat po, narrow down your priorities. Grabe naman, no? Paano, Kuya Erwin? Gusto ko mag-ano pa eh. Gusto ko pa ng ganito, gusto ko pa ng ganun eh. Pero sabi po dyan, in Ephesians, so be very careful how you live. Live wisely, not like fools. I mean that you should use every opportunity you have for doing good because these days are evil times. Amen. Sabi dyan, narrow down your priorities. Kasi minsan dito tayo sasablay talaga at mapapahamak. Amen. Kaya sabi doon, piliin natin yung what matters and what's important. Amen. And next po, ate, you don't have enough time to do everything. Naiintindihan po ba natin yan? Na hindi natin, wala tayong masyadong mahabang oras para gawin lahat. But, sabi dyan, wisdom is not only knowing what to do. Pambihira, no? Naging tayo ng wisdom. Wisdom is not only knowing what to do, it's knowing what not to do. No? Ay, hindi ko na pala dapat gawin to. No? Ay, salamat sa prayer na attributed to Moses, no? That when he prayed, teach me, Lord, to number my days. Para malaman ko, hindi lang yung mga dapat kong gawin, kundi pati yung mga hindi ko dapat gawin. Amen po. Talagang grabe ang word ng Lord sa atin. Amen. And there are questions. Patapos na po tayo. Gusto ko po basahin niyo personally. What has God actually called me to do? Itanong niyo po personally sa Kanya, no? What deserves my time? Ano ba ang karapat-dapat sa oras ko? What is distracting me? Ano ba ang naglalayo ng aking atensyon sa Diyos? Ano ba ang naglalayo ng atensyon sa aking pamilya? Ano ba yung naglalayo sa aking atensyon ko sa mga bagay na nararapat kong fokusan? Amen. And sabi dito, what relationship needs my attention? Anong relationship? Ito po ba ay sa ating parents, sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating mga anak, na kailangan ng matinding attention? By the way, since we are numbering our days, let us forgive a lot. Amen po? Amen. So kung mayroon pa pong kumukurot sa puso natin, basta huwag niyo ulitin. Patawaran na po natin. Ano po? Isa ko po nakita, yun, kailangan nating magpatawad ng magpatawad. Since we are limited, yung pasensya natin, mas lalo nating habaan. Amen po. Kung may pagkakataon na maglingkod po tayo. Amen po. Dahil we don't know. Sabi nga, death is unpredictable.
And the Lord's coming is like a thief. And He will come at an hour we do not know. Amen. So may pagkakataon po tayo. Amen? And sabi dyan, uy, may lumabas. No? What am I doing that I need to let go? Yung ngayon, kung may ginagawa tayo ngayon na dapat nating iwasan na or gawin. Ito po magandang itanong natin personally sa Lord. No? Lord, ano ba yung pinapagawa mo ba sa akin? Ano ba yung deserving ang time ko? Ano ba yung nagdi-distract sa akin sa'yo? Bakit hindi ako lumalalim? Amen? So, ayan. Pwede po nating hingiin sa Lord. And may mga pictures po dito na ipapakita ko. At ayun po, marahil yung iba sa inyo na-recognize na yan or naalala. Parang lumabas na yan sa screen na yan. Ayan po ay accident na nangyari. Opo. Hanggang dyan lang muna ate. Tapos, mamaya mo na ilagay yung last. So, ito ay nangyari last March 20 or 21 na unexpected na pangyayari. No? And we will see na yung ganitong itsura ay hindi bubuhay. Yung ganitong sasakyan ay hindi bubuhay. Pero po, sabi po nung ambulansya, sabi nung ambulansya na pumunta at nakita yung itsura para mag-rescue, sabi nung rescuer, sa isip niya, binanggit, nakausap ng police, mag-expect sila na may dadamputin silang patay. And yung panahon na yan, sana nakat na yung counting ng days. Amen? Yeah. Amen. And we can consider it as a warning. Dahil po, yung nakasakay po dyan ay nabuhay. Pakita nga po, ate. Buhay. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Pinagpaalam ko po yan dahil syempre po para magamit po sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. So we know that our lives are limited. Yeah. At anything, isa nga po doon, di ba? Isa sa part na pwedeng mangyari is accident. Pwedeng wala na. But the Lord is good. Amen. The Lord is good. Amen. The Lord is faithful. Kaya yung ganyang sitwasyon ay makikita natin, kumbaga in colloquial, warning shot. Pa! No? Hindi ka tinamaan at hindi ka natuluyan. No? So, what now? Anong gagawin mo? No? And this is ito po ay indication na ang Diyos ay mabuti. At sabi dyan, in our message, another slide please, ate. We don't know how many days we have left. Tama po? No? But we know who holds our days. Amen. Wow, pambihira, no? And sabi dyan, so don't ask, how much time do I have? Instead, ask, Lord, what do you want me to do with the days you have given me? Amen. Pwede po bang ito ang maging tanong natin this morning? Lord, what do you want me to do with the days you have given me? Hindi na po natin kailangan umakit sa ganong sitwasyon para tanong sa Lord ng ganito. Amen. Pwede po natin itanong yan ngayon. Amen. Hindi na po natin kailangan malagay sa sobrang hirap na sitwasyon para magtanong sa Lord ng seryosong tanong na pwede niyang sagutin. Amen po. Now, pwede po
ba na kayo mismo ang magtanong niyan sa Lord? Ano po yun? Pwede kong gawin. Ano yung magagawa ko? Lord, dito sa buhay na binigay mo sa akin, sa maikling buhay na binigay mo sa akin. Alam ko may hangganan to, pero may pwede akong magawa dito na makapagpapasaya sa iyo. Amen. At kapag nalaman na po natin yan, kapag binigay na sa atin ng Lord, personally, kasi po kaya po gusto ko ipanalangin niyo personally, pag dumating yung panahon na yan, na sinabi sa iyo ng Lord ang dapat mong gawin, sana ito po ang maging sagot natin. Sige po, ate. Next slide. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin natin, Panginoon. Yes, Lord. When I gaze into your eyes, I remember what you've done. I see When I think about the cross,
itaas natin yung ating mga kamay. Panginoon, kayo po ay aming sinasamba at pinupuri. Salamat sa iyong mga salita. Yes, God. Hindi na namin kailangang antayin pa. Hindi magandang sitwasyon bago kami mag-decide. Lord, as we count our days, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga isipan at puso to live intentionally for you, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Pagpalain mo po ang aming mga buhay. Lord, thank you for your goodness. Because we believe in your word that you will give everything we need so that we can live in holiness in this limited life, Amen, God. Panginoon. We believe in the word that you have given everything we need, Panginoon, to live this life fully unto you, Panginoon. Pagaman kami ay nandito pa sa katawang lupa, Panginoon, patuloy mong pagtibayin kami, O Diyos. At tanawin ang eternity, eternal life, so we can invest in it, Panginoon. Yes, Lord. Pagpalain mo po ang buhay at isipan ng bawat isa, O Diyos. Panginoon, we can do this only through your Spirit, through your Word, Panginoon, and by your blood, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, thank you for the reminder this morning, Panginoon. Thank you, God, for the life na binigay mo sa amin. And, Lord, nawa narinig mo that we say yes. Yes. And kung dumating man, Panginoon, na i-reveal mo na sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang nais mo. Panginoon, nawa ang puso namin mag-respond Yes. that I say yes and count me in, Lord. Yes. Sa anumang po pinagagawa mo. Panginoon, Yes. pagpalain mo po ang aming mga buhay, O Diyos. Salamat po sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagdakila, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.